gagawa po tayo ngayon ng coffee and coconut jelly. O, di ba? Sa ating pong cooking pan, meron po tayong asukal na puti. Maganda po talaga gamitin na asukal na puti. Lagay nyo lang po sa medium heat, hayaan nyo lang po siyang mag-caramelize. Ayan, nag-caramelize na po. Hindi ko na po i-full caramelize po yung asukal. At maglalagay na po tayo ng tubig. Dahan-dahan po kasi ang reaction po niyan ay magkikistot, mag-spark. Parang ganun. Ay, hindi pala. Hininaan ko nga palang apoy. Yan nyo lang po yung matunaw ng kusa. Huwag nyo po muna hahaluin. So, ang measurement ko po, tansyahan. Pero, ang ideal po talaga, 1 liter na tubig, 1 cup ng sugar, saka 4 tablespoon po ng gelatin powder. O kung meron kayong gelatin flakes, pwede rin. Pero gagamit, ito po yung flakes, ito yung powder. Gamitin ko, powder. Bago po ako maglagay ng gelatin, syempre, isimulan na natin yung flavor. Lalagay po ako ng konting vanilla sugar. Wala kayong vanilla sugar, syempre, pwede kayong gumamit ng fresh vanilla liquid. Sa Pilipinas, di ba meron mga liquid. At lalagay ko na po ang ating brewed coffee. Hindi ko po tinapangan tong kape kasi yung sugar po, meron siyang konting bitterness o pait dahil kinaramelize po natin. So kung gusto nyo dark taste, ano po nyo, tapangan po ninyo yung brewed coffee. Medium heat lang po para hindi mag-overflow. Kumukulo na po yung ating mixture. Ang gagawin ko po muna, magse-separate po ako ng liquid kasi kung gusto natin gumawa ng mga parang mga sa malamig, sa gugulaman, yun po yung gagawin po nating liquid o pampalasa. So, kailangan po may filter kasi baka mamaya may mga residue sa kape o sa sugar. Mas maganda po talaga may separate po na lalagyan. Ito pong garapon, saka heat tolerance po yan, saka itong imbudo na plastic, kaya po niyan yung mainit. Hindi po porket imbudo plastic kaya po na mainit kailangan magtatanong po kayo sa bibilan po ninyo. Ayan, nakita po ninyo may nasala po sa asukal at saka sa kape. Palamigin lang po natin ito. Ayan po yung maganda. Nag-dark na po yung kulay po ng pinakulaan po natin. Lagyan na po natin ng ating gelatin powder. Dahan-dahan po. Habang nilalagay po ninyo, halo-haloin po ninyo para matunaw ng maayos. Magdadagdag din po ako ng gelatin flakes kasi gusto ko po makunat. Yan. Okay na po yan. Lagyan ko na po mabuti habang kumukulo. Kailangan continuous pong paghahalo hanggang sa matunaw. Okay na po sa akin. Tutunaw na po yung gelatin. Habang mainit pa po, isalin na po natin sa ating mga shallow dish sa mga mabababaw po na lalagyan para mas mabilis lumamig. Ayan. Umpisahan ko pong salinin. Ito pong aking circular o bilog na glass dish. Kailangan po may salaan pa rin para wala pong residue. Hindi ko po masyadong kakapalan to. Tapos dito, maglalagay po ng konting texture o design. Hindi ko lang po alam kung magiging successful. Okay lang po may bula-bula po na yan dahil reaction po yan ng gelatin. Maglalagay po ako ng fresh milk. Dahan-dahan lang. Huwag nyo pong haluin para maganda. Parang marble style. Yan. Okay na po yan. Sana nga maging marble style pag lumamig. At syempre, meron din po tayong mga plate. Ayan. Ayan. Malamig na po. Kailangan po kahit baligtarin po ninyo, dapat ganyan. Hindi umuusad. Gagawin po natin, kailangan gumamit po talaga kayo ng matalim na kutsilyo.
sa pag-slice. Depende po sa inyo kung anong shape, gaano kakapal, kung gaano ka nipis. Pero kaharap ninyo, syempre, yung marites na hindi naman kakapalan ng muka, doon yung ibas. Depende sa dumudungaw sa bintana. Hindi. Isa po tayo lagi sa gitna. Kailangan po talaga gumamit ng matalim na kutsilyo. Pero hindi po ideal yung ganito yung parang lagari. Hindi ko po sinahasa yung smooth Dapat mas smooth po dito. Ginagamit ko po kasi ngayon steak knife. Ang style po na gagawin ko, parang sa biko, yung medyo slant ng konti. Nahiwalan na po natin ng maayos. Gagamit po tayo ng spatula para natanggal ng maayos. O, diba? Para siyang kutsinta. Sabi ko marble ang itsura. Pero okay lang po yan. Yan, okay na po yan. Gagawin po natin para hindi magdikit-dikit. Lalagyan ko po nung liquid na pinalamig po natin kanina. Busan ko na po nung liquid. Kailangan nakasubmerge. Ibig sabihin nakalubog ng maayos. Salo natin ang medyo inadalik yung paghiwa kaya hindi naman masyadong perfect. Siyempre nasa inyo naman po eh. Depende po sa kaartehan ninyo. Yan, okay na po yan. Ito, pwede na po natin store. Pwede po natin ilagay sa isang jar o lagyan po natin ng cling wrap na plastic. Lagyan natin sa rep. O, di ba? At ito naman po yung isa, yung plain. May ulap ng gatas. Ito, mas firm. Yung may gatas, syempre, lalagyan ng konting creamy texture ng gatas. Kaya medyo lambot ito. Ito po yung mas masarap, mas makunat. Pwede nyo rin po naman gamitin yung kabila yung hindi matalim na parte. Para hindi po magasgas po yung pinaglalagyan ng gelatin. Itong plain, didiretso ko na rin sa garapon. Yung isa rin, para mas maganda po ang presentation, di ba? Sa kung nagtitinda kayo, pwedeng mas pino pa rito. Siyempre, nasa bahay lang naman po ako. Gusto ko siyempre, mas makapal. Ayan na po, yung ating coffee jelly. Itong plain, siyempre hindi nyo po masyadong makikita dahil yung liquid kakulay nung hiniwa po natin. Ito kasi medyo nilagyan natin ng milk. Kaya mas maganda pong tignan. So, pwede nyo po itong mas hiwain pa ng pinong-pino bago nyo lagay. Para mas masarap. Lalo na kung meron kayong mga milk tea na mga business. Kinapalan ko lang po kasi gagawin ko po sa gugulaman. Hindi na po gagamit ng straw pag nasa bahay. Siyempre pag gagamit po kayo ng straw, mas pino. Pero huwag naman po yung masyadong durog-durog na parang baka mukhang lugaw na itsura. Hindi po ganun. Ganyan po, di ba? Sa pag din-display nyo po yan, di ba? Napakagandang tignan. At syempre, sa proper storage, lagay po ninyo sa fridge o sa ref para po matagal. Kasi pag nilagay nyo po sa room temperature at mainit mo panahon, matutunaw po yan. At pag sinandok nyo, baka parang oyster sauce. So, kailangan po nasa ref, malamig. Ayan! Meron po ako ditong buko juice. Nakabili po ako sa shop ng separated po yung buko juice at separated po yung laman ng buko. O diba? Frozen po yung laman ng buko at yung buko juice separate. Pakamahal. So, ang gagawin ko po ngayon, coffee jelly with thirst quencher natural sweet.
Yang coconut juice. Ang haba, ano? Pag tinagalog, buko juice na may arnibal. At may gulaman. At may kape na halo yung gulaman. Mahaba rin pala. So, yung contrast po, ayun po yung bibigyan po natin ng pansin. Ibig sabihin yung kulay dapat maganda. Lagay po muna tayo ng plain na coffee bean jelly. Inulit ko po ito nilakayan ko po dahil makipot ang bibig ko. Sa bahay po kasi, kung magnenegosyo po kayo, syempre, maliliit po. Kailangan galingan nyo yung pulso nyo. Nasa inyo po kung lalagyan nyo pa ng liquid ng coffee bean jelly. Ako medyo lalagyan ko po mamaya. Tingnan po natin. Okay na po yan. At yung isa naman, ang bango. Mag-experiment po kayo syempre kung anong isusumis. Pasensya na po sa ingay kung ano ang gusto nyong ihalo. Pwedeng mango, pwedeng strawberry, pwedeng plain, pwedeng with caramel. Yan. Halin po muna natin. Parang contrast ng buko juice. Saka nung coffee jelly natin. Makita sa loob. Ang dapat po talaga manghalo dito, chopstick o kung meron kayong stickerer. Hindi na po kailangan pumunta sa ilalim yung inyong coffee jelly. Parang pagmamayaman nyo lang sa social media, sa kapitbahay nyo na nakakagawa kayo ng ganito. Lalagay po ako ng liquid. Ang gagamitin ko na lang po ito. Para nga lang pala yung liquid nun. Ay, sorry. Nakakaharang na naman yung magandang muscle ko sa braso. Hindi ko po masyadong tatamis na syempre yung buko juice. Matamis na po. And then, lagyan natin ang toppings. Sa ibabaw. Yan. Syempre mas magaling iba sa inyo. Mas maganda sa presentation. Ito kasi, binabalanse ko yung yung galing ko. Pero parang hindi nabalanse. Okay. Yan, ready na po. Tikman na po natin. Sandali po bago natin tikman. Mas gusto pong gawing espesyal. Lagyan po natin ng gatas. Fresh milk. O, diba? Kaya natin mabuti. Para mas maganda ang maging texture. O, diba? Yan, ready na po. Tikman na po talaga natin. Mabuhay yan! Maraming salamat naman sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. Bago tayo isap, salamatan po muna natin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat naman po sa biyayang milig niyo po sa amin sa araw po na to. Ito ay bawat isa po, mapahalagan po lahat ng mga biyayang na mahatin po sa kanilang buhay. Mapamaliit, mapamalaki. Dahil lahat po ng biyayang binibigay niyo po sa amin para po kami magtuloy sa paglaban po sa aming buhay. Kaya po bahala po sa amin. Susuko na po namin sa inyo lahat sa kalan ni Jesus. Amen. Magbisa na po natin. Siyempre, pag hindi lang naman po tayo titikman ng coffee jelly. Ito po yung makunat na coffee jelly. Sundan nyo lang po yung recipe. Mas maganda po talaga kinakaramelize po yung sugar. Pag natira po kasi ganyan po. Pag natira ko po, nilalagay ko po per portion sa freezer. Di ba? Para pag gusto kumain ng may sabaw, sabaw na sinigang. Yan, may urbanidad po ako. Magkukutsara tayo dahil medyo social ang ginawa nating recipe. So kahit naman papaano, sibilisado tayo ngayon. Meron tayong
patis na may sili. Sibilisado pero yung pinggan parang gusto nilang iswak sa bibig lang. Ngayon natin mabuti. Para hindi namnam eh. Naghalo ng maayos. Overloaded sa sarap. Try niyo po ito. Sarap po sa buko tong coffee jelly. Maniwala po kayo. Ako na talaga siya. Hindi na po yung sabar ko. Yung kunat. Masarap po yung texture. Ano po ito? Isang tipak na liempo. Itong sinigang na to. Malambot. Nakarama ko magbuha natin. Isa nga po pala, meron na po tayong mga English-speaking viewers. To all of our English-speaking viewers, ayan. To all of our English-speaking viewers, of course, Filipino or from other nationalities, thanks for dropping by. You used to ask, where did I put the leftover? I used to put my leftover to freezer or to fridge. I always place them in small containers. So when I feel hungry, so I just reheat those leftover foods. There you are. Galing ko to na. This broth from this sour soup, it's called sinigang. One of the local delicacies in the Philippines. This is my favorite. Okay, magtatagalog na po ako ngayon. Para naman syempre, di ba? Na-appreciate po natin sila. Kasi nag-drop by sila. Excuse me. Medyo napakipot yung subo na yun.
Talaga sinigang. Pag magluluto po talaga ako gusto ko po nasisiyahan po ako sa timpla. Ayoko nung isipin ko pwede na yan. Kahit napagod po ako. Kahit ano po niluluto, kahit pagod po ako. Ayoko pong mag-sacrifice yung panlasa ko. Ibang klaseng recipe content to, no? May mukbang. Alam niyo naman po, pag gagawa ng recipe, sinasabi ko po yung totoong lasa kahit na ako gumawa, di ba? Sa mga nakaraan natin, kapag may kulang o walang sa tabi, sinasabi ko po yung totoo. Kasi pag nagbigay po ka ng sukat na recipe, kanina nagbigay po ka di mga sukat. Hindi naman po kasi ang lahat ng asin pare-pareho alat at asukal, pare-pareho tamis. Di ba? Pag sinabi ko, sabi niyo, parang sobrang tamis naman to. Hindi lahat ng primerang o segundang asukal o primerang asukal pare-pareho ibibigay sa inyo resulta. Pero syempre, iba na rin po yung may sukat na sinabi ko po kanina. O diba? Parang mas natakam kayo dito sa sinigang kaysa dun sa coffee jelly na ginawa. Hindi, sarap po yung... Kaya mas malinam lang po yung coffee jelly kasi yung sabaw ng buko. Nakalata po yun eh. Concentrated may asukal na rin po. Kaya konting ano lang po syrup na nanggaling dito sa coffee jelly nilagay ko. Tapos yung buko pa. Mamaya. Linam talaga.
Ayan. Siyempre mag-isip sa inyo, Kuya, hindi ka ba nabusog pa doon? Sa tiniran mo na ngayon, maubos mo ba yan? Siyempre matamis naman po ito eh. Itong buko. Yung buko parang boknyog. Parang close sa lasa ng nyog. Siguro kaya ganito kasi pag in-import o export, para hindi agad masira. Yung buko, parang yug na siya. Pag ngata ko, kailangan sarado ko ng bibig ko kasi paglabas ko, pwede na akong gumawa ng kakanggat. Medyo buko pa siya ng konti. Mga 20%. Pero matamis. Matamis yung pagkakano niya. Yung ibang iba siguro ng variety na to. Na nyog. Baka sabihin niyo nasabi ko lang ako na, pakikita ko sa inyo. O, di ba? Hindi po agad na, ayan o. Pag maglalagay po kasi kayo sa rep, ang bawag gata. Huwag niyo pong ilalagay ang gata sa rep. Mamumuo po yun. Yun po yung tinatawag na extra virgin coconut oil sa ibabaw. No? Buko. Yung patis ang malambot, parang pinagalo. May pwede siyang yung na pangsuman sa pambiko. Tsaka may pwede siya patis ng buko. Sarap naman. Pag ninunguyan naman parang hahadharin yung bagang yun. Hahadharin yung bagang. Mag-aasingop. Sa bagang. Singop. May hinihintay ka sasabihin ko na. Nangawin na pa.
Bago kong balon ng nyug eh, parang naglalangis na sa bibig ko, parang pwede na panghilot sa mga nasapi. Ay, no. Bumabawi yung kape dyan kasi ito, naiyak ako na sa karuho. Ito kasi hindi masyado matamis. Pamparelax. Pamparelax ng bagang. Kailangan alternate. Parang, ito po yung exercise sa pangapuan. Parang magkano kayong Joe, siyempre panga. Ito po yung maganda. Parang, hindi dire-diretso mangawit yung pangayo. Kailangan may warm up. Itong kape dyan, hindi pang warm up. Parang kayo nag-exercise. Kailangan mo yung katawan nyo, yung pangayo nyo. Muna. Tapos, siyempre, relax na parang warm up na kayo. Kumuha na kayo ngayon itong boknyog. Boknyog. Yung pagkatapos ng boknyog, hindi lang para kayo magkakaroon ng magandang medyo o panga. Para na kayo nagpa-facelift. Facelift. Para na nagpa-facelift. Kasi nababatak yung anit niya, saka hindi. Pero in fairness, ito pong boknyog po na ito, matamis, masarap. Yung nga yun, pag-nguyang kasumpa-sumpa. Nakalagay pa yung coconut. Alam po ninyo, sa mga nagsasabi po, gumawa daw akong food review sa mga iba-ibang produkto. Ngayon, nakita niyo naman po pag gumawa akong food review. Alam ba, nag-food review ako. Baka bukas doon po na ako. Doon sa may mga may-ari ng kumpanya. Nakaabang na sa kanto sa akin. Excuse me. Di ba? Siyempre, hindi ako pwede magsinungaling. Maliban na lang, babayaran nila. Hindi.
Hindi ako yun, magsisinungaling ka dahil binayaran ka. Siyempre, pag nag-review ako, may sponsor, may bayad, sabi ko yung magaganda. Naranasan ko. Siyempre, hindi maganda. Hindi ko naman sasabihin, siyempre. Saka titigman ko muna yung produkto. Sa kung ano yung team, di ba? Pero siyempre, kung honest food review, lahat naman ng produkto pa natitigman ninyo, siyempre, hanapin niyo yung hindi maganda kasi honest, di ba? Pero promotion, di ba? O, di ba, kung tira ka ng tira ng mga kung ano-ano, na mga processed food, mga chichir, kung ano-ano pa, mga dilata, o kasi alam mo, masarap. No? Nakita mo ba yung mga ingredients, kung ano mga chemical pinaglalagay, o, di ba? At yung masabihin niyo pag nag-sponsor, di ba? Kasi pag nag-food review ako, hindi lang talata. So, baka sumapa ako. Good vibes lang tayo, di ba? Well, good vibes. Minsan nagdrama ka, minsan nagagalit ka. Kaya habang good vibes pa rin, di ba? Ibig sabihin, sinabi po na lahat eh. Intindihin nyo na lang ako. Malawag yung tornilo sa ulo ko, di ba? Ayoko na sabihin tao lang ako, di ba? It's not an excuse. I'm responsible of my own actions. Actions, marami yun. In plural form. Siyempre, hindi ko naman ang sorry. Minsan tatanggalin sa YouTube. Kasi minsan, kailangan mong express yung sarili mo. Huwag na ka natin sabihin mga ganun. Basta, yun. Ako sabihin, tao lang tayo. Ayoko gawing excuse yun eh. Sabihin ko na lang namin, mayroon din naman akong isip at damdamin na minsan nakapagsalita na hindi maganda. Pero kung mari, dinadamihan kayo mas good vibes, diba? Saka hindi na pula siyempre ng tao. Mapipilitin nyo magustuhan po kayo. Yun po nung huwag po nyo gagawin. Pilitin nyo na lang pagtsagaan. Ayos na po muna yun. Papahinga ko muna esophagus ko. Baka mga bagong nakarinig, esophagus. Baka sabihin ngayon ko lang sinabi. Matagal ko na po dinasabi ito sa vlog, yung esophagus. Ano ko pa sa video kasi may nag-trending about sa esophagus, di ba? Matagal ko na po sinasabi sa vlog ko. Paano po, bago po tayo magtapos, dahil ito, ilalagay ko muna to sa balcony. Kasi gusto ko po, medyo mag-yelo. Kasi ayaw palagay sa freezer dahil po sa labas, lalagyan ko po ito ng cover. Medyo mag-yelo lang Hindi na po ito sasabog sa labas. Pero kapag tumagal yung overfreeze, puputok po talaga yan. Di ba ang yelo po, pag nilagay nyo sa plastic, nilagay sa freezer, nag-expand po yun, nakita nyo yung plastic. Kaya yung mga babasag, huwag yung maglalagay. Kahit ano. Paano po, bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na naman po sa araw po na ito. Naway kahit paano po ay may naibahagi pong maganda sa aking kapwa sa araw po ngayon. Naway ang bawat isa po, kahit paano ay mag-instrumento po ng pagbabahagi po ng mga kaalaman. Napakasarap po ibahagi ang kaalaman sa kapwa dahil diyan po kami natututo, hindi lang po sa aming mga ranasan sa buhay. Ang pagbibigayan ay napakahalagang bagay po sa isang komunidad.
lalo na po may pagkakaisa dahil diyan po nakabase ang pag-unlad ng isang samahan. Kaya na po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kalan ni Jesus. Amen. Paano po, maraming salamat na po sa inyong panood ngayon sa kakaibang recipe. Naway safe po ang lahat. Sa iba pong recipe pa bros lang po ang pinilang alakabitsan. Mayroon pang mga Pinoy recipes at mga pangkabuhay recipe. Maraming salamat po. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.